alarm para maalerto ang mga kapitbahay at ibilin sa mga mapapagkatiwalaan ng bahay. Kuan talagang maibili ng maayos yun sa kapitbahay, gano'n. Sa mga pagkakataon namang walang mapagbilinan, maaring mag-iwan ng ilaw o battery-operated radio para akalaing may tao sa loob ng bahay. Iligpit din ang mga gamit sa labas ng bahay na pwedeng pang-akit sa mga magnanakaw, gaya ng bisikleta. Maan Macapagal, Patrol ng Pilipino. Patay ang isang graduating student ng LaSalle College matapos umanong barilin ng pulis sa Taytay, Rizal. Nagpapatrol Sian Ambrosio. Umuwi mula Amerika si Lolo Pedro Ocampo para sana dumalo sa pagtatapos ng apong si Pete. Pero imbis na graduation, burol pala ng apo ang kanyang sasadyain. Last November, narito ako. And I promised to him na babalik ako ng March, yung graduation. Kwento ng mga kaanak ni Pete, umattend ng baccalaureate mass ang binata at nakipag-party pa sa mga kaklase ng Huwebes ng gabi. Pauwi na si Pete at nakaingkas sa motor ng kaklaseng si Joey. Hindi nila napansin na may checkpoint pala sa daan. Madilim lang po, tapos wala naman pong mga harang. Tapos bumunod po ng baril. So a few seconds later, narinig ko may pumutok. Pagkatas ng putok, sabi sa akin ng na baril daw siya. Patay sa tama ng bala si Pete. Nadaplisan naman si Joey. Naituro ni Joey ang pulis na umunay bumaril sa kanila, si PO1 Nonito Soliven. Pero depensa ng mga pulis, hindi si Soliven kundi may iba pang nakamotor na bumaril kina Pete. So dalawang motor naghahabulan. Tapos yung isa, pinuputukan ito. Itutuloy ng pamilya ni Pete ang kasong homicide laban sa pulis. Samantala tinanggal sa pwesto si Soliven at dalawa pa niyang kasama. Dahil may banta na nga sa buhay ang pangunahing testigo sa pamamaril, pansamantala muna siyang nasa isang safe house. Habang nakatakda namang ilibing sa darating na Miyerkules si Pete sa Taytay Memorial Garden dito sa Rizal. Zian Ambrosio, Patrol ng Pilipino. Tigil muna sa kampanya si Cesar Montano habang nagluluksa pa sa pagpanaw ng anak. Aabot naman hanggang sa 10 katao ang posibleng matulungan ng dinonate ng mga mata ng anak ni Cesar. Nagpapatrol, Mari Dumawal. Patuloy na ipinagluluksa ni Cesar Montano at kanyang pamilya ang maagang pagkamatay ng anak niya si Angelo. Crinimate kakahapon ng mga labi ng 23 anyos na binata. Maraming salamat po sa mga dasal at pagmamahal at pag-unawa po sa amin. Maraming salamat po mula po sa pamilya ng Montano at Manhilot. Maraming po salamat. Ito na po si Angelo. Iuwi na po namin. Konsolasyon kay Cesar, may mga makikinabang sa mga mata ni Angelo na dinonate sa iBank Foundation of the Philippines. Abot-abot naman ang pasasalamat ng pinuno ng iBank. 8 hanggang 10 tao daw ang mabebenepisyohan ng mga bahagi ng mga mata ni Angelo. Naghahanap na ang iBank ng mga akmang recipients ng mga mata ni Angelo. At gaya ng anak ni Cesar, idinonate rin ang mga mata ng anak ng host sa si Tony Rose Guide na si James Lim na nasawi ng mahulog sa kanilang kondo. Nung weekend, tagumpay ang corneal transplant sa recipient ng mga mata ni James. Naniniwala si Tony Rose dahil may nakinabang sa mga mata ni James. Parang nabubuhay pa rin ang anak. It's knowing in my heart na yun, at least may na-contribute yung anak ko and he will live on hanggat buhay rin sila. Cesar, nararamdaman ko talaga niya at sana patuloy niyo po kami ipagdasal kasi talaga napakahirap talaga mawalan ng mahal sa buhay, napakahirap mawalan ng anak. Depende rin kung papayag ang mga pasyente, ipapakilala rin kay Cesar ang mga nakinabang sa mga mata ng kanyang anak. Ayon naman sa manager ni Cesar na si Norma Hapitana, bagaman hindi uurong sa kandidatura, ipinagpaliban muna ni Cesar ang pagbabalik sa Bohol hanggang makabawi sila sa trahedya ng pagkasawi ni Angelo. Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino. At susunod, NP Presidential Candidate Manny Villar, ikon na sa bintang na hindi siya tunay na mahirap. Ang kanyang sagot, alamin.